Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay to mga kababayan, malungkot no? Maraming nalungkot at marami hong nasyak, nagulat. Dito sa ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw, dito ho kay PNP Chief General Torre III na kung saan ay sinibak ho sa kanyang pwesto bilang PNP Chief. Kasi matatanda natin mga kababayan, mga ka-analyze, ito hong si PNP Chief General Torre III ay ito ho ang naging kapalit ni dating PNP Chief Marbil bilang PNP Chief. Kung titignan ho natin, kung kukwentahin ho natin gano'n nakatagal nakapwesto si PNP Chief General Torre, may 3 buwan na pa o wala pa? Kaya marami hong nasyak, nagulat. Ha? Dito sa ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. At ang nakakagulat pa rito mga kababayan, may breaking news. Kasi nga, ang pumalit ho sa kanya, itong bagong PNP chief na si Nartade, ba? Oo, hindi ko nagkakamali. Sabi parang lumalabas, 2 lang yata ang pwedeng pagpilian ni PNP Chief General Torre. Kapag ginusto niya pa dito sa PNP, floating muna or early retirement. Nakakalungkot ito mga kababayan kung pakikinggan ho natin itong mga balita. No, kasi hindi ito ang ini-expect natin na mangyari kay General Torre kasi alam naman ho natin si General Torre kung ano ho ang mga ginawang sakripisyo, no, ano ang mga ginawang achievement, nakuha niya achievement dito sa Philippine National Police. At alam naman natin mga kababayan na kung titingnan natin, aminin natin na parang ang dating sobrang bango ni General Torre dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya marami hong nagulat, na shock, hindi makapaniwala sa ginawang desisyon ho ni Pangulong Bongbong Marcos. Actually, ang dami hong nag-message sa aking messenger. Parang madami ho. Kung may lagpasan daan, meron. Na kung saan ay disappoint ho sila sa ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos sa ginawang pagsibak kay General Torre. Ang sabi ko naman sa kanila, nagunistili kayo kasi although gusto natin si General Torre, sinusuportahan natin siya, mahal natin siya, kailangan pa rin natin magtiwala, suportahan si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil siya ho ang pinakapangulo, siya ho ang nakaibabaw dito sa mga ina-appoint niya sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Siya ho ang nakatunghay Nasa taas si Pangulong Bongbong, nasa baba itong mga ito. Kaya, hindi dapat mawala ang suporta natin, pagmamahal natin kay Pangulong Bongbong Marcos dahil lang sa ginawa niyang pagsibak bilang PNP chief dito kay General Torre. Pakinggan ho natin itong balitang to mga kababayan. Tuloy-tuloy yung mga balita, Police General Nicolas Torre III maaring malagay sa floating status o maitalaga sa Office of the Chief PNP matapos masibak sa pwesto. Narito ang balitang What? After masibak ni PNP Chief General Torre bilang PNP Chief dyan sa PNP, magiging floating status doon sa opisina ng PNP? Ano nangyari? Bakit parang hindi maganda ang mga naging sukli? Mga nangyari rito kay General Torre sa mga ginawa niya nung una? Pakinggan natin ulit. ang kumpirmado sigurado mula Campo Crame, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Kitawin ni maaring maging floating status o maglingkod sa Office of the Chief PNP ang bagsak ni dating PNP Chief Police General Nicolas Torre III kung pipiliin niyang manatili sa serbisyo sa kabila ng pagkakasibak sa kanyang pwesto bilang hepe ng Philippine National Police. Ayon kay PNP Officer in Charge Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., walang sinuman na maaaring mamilit kay Torre na magretiro ng maaga dahil karapatan niya ito. Kaya maaari niyang italaga ang na lamang ang general
sa Personnel Holding and Accounting Unit o PHAU o di kaya mag-report sa kanya sa Office of the Chief PNP kung saan din siya mag-oopisina. Paglino ni Natates, walang away at in good terms. Ano daw? Dalawa lang pagpipilian ni General Torre, mag-early retirement, pero walang po pwedeng pumilit sa kanya na mag-early retirement, siya lang ang magdidesisyon. Ang pagpipilian niya, early retirement or maging floating status or magtrabaho na lang muna sa loob ng opisina ng PNP chief. Parang ang mangyayari, magiging tauhan siya nung bagong PNP chief na si Nartarde ba yon? Kasi mga kababayan, may bulong-bulungan na ito si General Torre, ililipat daw bilang NBI director. Hanggang ngayon, nananatiling chismis mo yan. Ang opinion naman ho natin, kung talagang ililipat si PNP chief, General Torre, the third, sa NBI director, bakit ganito yung mga klaseng lumalabas na balita? Dito sa bagong PNP chief, at dito kala DILG Secretary John B. Cremulya. Bakit? Parang puro negative. At meron ho siyang interview kanina, parang may gising press conference itong si General Torre na kung saan, bago siya sinibak ni PBBM, may mga sumasawsaw na mga taga-PNP. Kung talaga ililipat siya, ba't ganito mga naririnig natin? At kung talaga ililipat siya, bakit puro negative ang naririnig natin sa kanila? Pwede naman sabing inalis at ililipat sa ibang pwesto. Ako mga kabayan, nalulungkot ho ako. No? Kasi hindi ko ini-expect ito. Tuloy natin. Sila ni General Torre at sumusunod lang din anya sila sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Una nang sinabi ni Interior Secretary John B. Cremulya na may kalayaang mamili si Torre sa pagitan ng pag-early retirement o pananatili sa serbisyo, pero nasa kamay na anya ng National Police Commission ang desisyon sa pagpapasa ng 4 na estrelya ni Torre kay Nartates o kung ano man ang susunod na hakbang sakaling piliin nitong manatili sa serbisyo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TC. Ayan mga kababayan, medyo hindi maganda ho sa pandinig. Ano? Lumalabas, dalawa lang ang pagpipilian niya. Early retirement or magiging floating. Pulis pa rin siya pero floating or magtatrabaho muna siya sa loob ng PNP chief office. Bakit kaya nagkaganito? Parang hindi kaya napupolitika ito si General Torre sa PNP. Parang nakakalungkot naman ito pakinggan mga kababayan. Kasi hindi natin na-expect ito. Kung talaga ililipat siya sa NBI bilang director, maganda maglabas na ng pahayag ng Malacanang. Si Pangulong Bongbong. Para hindi naman nagiging katawa-tawa ito si General Torre sa kabilang kampo. Especially siya sa kampo ng mga DDS. At hindi naman siya pagmukahing parang walang silbi dito sa iba't ibang mainstream media. Na kaysa ganito, floating na lang, kaysa ganyan, ganito. Kasi nagbumukhang kawawa naman ho si General Torre. Kasi alam naman natin kung bakit natin minahalit ginusto itong pulis na ito. Itong si PNP chief. Kaya masakit ho pakinggan itong mga balitang ito. Meron pa nga isang balita na parang inuutusan si PNP Chief General Torre na yung mga inilipat niya mga PNP official, ibalik niya sa mga dating posisyon na pinag-alisan niya ni General Torre. Inuutusan siya ng NAPOLCOM. Kasi bago ho nga nangyari ito mga kababayan, kung paikinggan natin ho yung mga mainstream media, parang may alitan itong si John B. Cremulya at itong si General Torre. Pangalawa, mayroon naging issue ang si General Torre sa NAPOLCOM. Kasi yung ginawang pagbabalasa ni General Torre sa iba't ibang PNP official, hindi nagustuhan ng NAPOLCOM. Pero tinuloy pa rin ho ni General Torre. Pero ayon ho sa ibang pulis, karapatan naman talaga na bilang PNP chief yun. Pangatlo, yung video na kung saan naimbitahan siya sa isang
piyesta sa probinsya yata. At ayon sa Billionaire News Channel, parang nag-acting presidente daw kasi nakasakay sa Land Cruiser na may blinker. Ang hindi raw sinakyan, sasakyan ng pulis. Bakit daw private na may blinker? Kasi ang daming sobrang pulis na ano. Yun daw, naging dahilan. Kasi ang gumagamit lang daw ng private vehicle na may blinker, President, Vice President, Senate President, at House of Representative, yung speaker ko. Tulad kay Speaker Martin Romualdez. No, ito yung tinutukoy nila. Pakita ko sa inyo. Ito ho yung tinutukoy. Ayan o, yung Land Cruiser na Toyota. O, ayun daw, ayon mo sa Billionaire News Channel na parang may nakuha yata silang source na ganito daw ang kinatanggal. Kasi kung mapapansin nyo sa Land Cruiser, private, yung plaka parang private kasi puti yung plaka Kasi pagka sasakyan ng gobyerno, dapat pula yan. Yung puti, tapos may blinker. Di natin alam yung totoo, ha, mga kababayan. So, update tayo mga kababayan dito sa ating munting programa. Chris Ulo, paalam po pa samantala. Bye-bye po.